Patay na ang impeachment ni VP Sara, pero buhay pang bangayan ng Senado at Kamara. Para sa mga bumotong i-archive ang articles of impeachment, politika lang naman daw ang nasa likod ng reklamo. Pero sa ilang kongresista, tinakbuhan lang ng mga senador ang kanilang mandato. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah. Pinky, bonjing kung tawagin ni Senator Amy Marcos ang isang kongresistang nakinabang umano sa impeachment. Isa yan sa mga matitindi niyang binitawang salita ng bumoto ng resounding yes kahapon sa pag-archive sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yes, Mr. President. Patay na ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa botong 1941, opisyal nang inarchive ng Senado ang impeachment complaint bilang adherence sa Supreme Court ruling na unconstitutional ito. Isa sa mga pumabor ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Bukod sa kanyang resounding yes, binatikos pa niya ang House of Representatives. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Hindi pinangalanan ng senadora kung sino ito, pero sinundan niya ng matinding pasaring sa Kamara. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan? Cheap political trick ang tawag ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong dito. Anya, kesa atakihin ang Kamara, mag-focus na lang daw ang senadora sa trabaho nitong maglitis ng impeached officials at huwag takbuhan ito. Sabi naman ni House Senior Deputy Speaker J.J. Suarez, walang sino man ang pwedeng magdikta sa kanila kung sino ang dapat mamuno sa Kongreso. Pero paliwanag ng senadora, nararapat lang daw na i-mention niya sa explanation of vote ang issue sa Kamara kahapon. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. May chismis umano siyang natanggap na may ilang kongresistang tutol sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez na na-re-elect ng buksan ng 20th Congress nitong Hulyo. Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bas-bas, yun ang problema. Ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Nang tanungin kung gano'n na ba kalalim ang hidwaan sa pagitan ng magpinsang Marcos at Romualdez, sagot ni Senator Amy. Wala namang personal dito, wala namang family feud, kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan. Pagdating sa impeachment, kumpiyansa ang senadora na malabo nang magbago ang isip ng SC, kaya dapat lang ang archival ng mga reklamo. Ibig sabihin, pinatay ito dahil nga immediately executory ang desisyon ng Korte Suprema. Mas maganda raw yan sa hinaing motion to table ni Senate Minority Leader Tito Soto para hindi magkaroon ng constitutional crisis. Patay na pwedeng buhayin. So kung tinable, buhay yon na pwedeng patayin. Bumuhos ang disappointment sa oposisyon matapos ang naging pagboto. It is our institution which, in the words of colleagues, killed the articles of impeachment. Hindi po dapat mahirap at teknikal ang impeachment. Wala sa hanay ng mga senador na bumoto ng no ang nagsasabi na hindi dapat respetuhin ang pasya ng Korte Suprema. Hintayin lang ang final decision. Sa gitna ng botohan ng mga senador kagabi, spotted ang silent protest na thumbs down ng 12 progressive individuals na ito sa loob ng session hall. Ang isa sa kanila, apo ni dating Pangulong Cory Aquino at pamangkin ni dating Senador Noynoy Aquino, si Kiko Aquino D.
Na-trigger ang OSAA o Office of the Sergeant at Arms para i-escort sila palabas ng venue. Pero nang makarating sa gate, hinarang sila sang-ayon sa utos ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hingiin ang kanilang mga pangalan. Paglabas namin, sinundan kami ng mga security hanggang sa CR, hanggang sa hagdanan at sabi niya hindi daw kami palalabasin, tahimik ang aming protesta. Pero sinaraduhan na nila ang exit gate at hanggang gate ngayon, pero walang kumakausap sa amin. Basta ang malinaw daw, hindi daw kami palalabasin. Intimidation at harassment ang tawag ng Impeach Now Coalition dito. Komento ni Senadora Amy, kailangang ilugar ang ganitong pagpoprotesta. Ma'am, sinasabi Pero wag sanang umasta ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? dapat irespeto. So, kahit papano, di ba? Sabi ng Impeach Now Coalition, mas paiigtingin nila ang mga susunod na protesta dahil inabandona na ng Senado ang constitutional mandate nito to try and decide on the impeachment case. Pinky, dahil archive na nga ang impeachment case at sakaling magkaroon ng reversal sa desisyon ng SC, isang motion ang kailangan to bring it back o restore it. Kailangan yan muli pagbotohan ng mga senador, pero para kay Senadora Amy Marcos, malabo nang mangyari ito. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado.